Hindi ko namalaya na nasa likod ko lang pala si Gideon, kaya nabunggo ako sa kanya, while we were all getting along with the music. Akala ko'y wala ng papuna roon, kaya naman kahit si Gideon, ay hindi rin inasahan na magkakantsawan ang mga kaklase namin nang makita iyon. Inulan kami ng pang-asar. Hindi ko alam kung paano ko pa natapos ang mga sumunod na minuto. Nalasing na rin kasi ang karamihan, kaya nagsipagpaalam na silang uuwi na. Sabay-sabay na sila papauwi. Hinatid ko na sila sa may gate. Nakasakay na ang panghuling sasakyan, ang sasakyan ni na Aldrin. Maging si Hazel ay bagsak na rin. Huling sumakay si Gideon na hinarap pa muna ako. Happy birthday ulit, Monica. Tumango ako at ngumiti. Thanks. Ingat kayo pa uwi. Ngumiti siya at tumango. Had a great fun here. I can't help but smile genuinely. Buti pa sila nagsaya sa kaarawan ko. Ako, pakiramdam ko ay peke lang ang sayang na ipakita ko, after that call. And that's all because of that one and only person. Iyon na naman ang pait sa aking lalamunan, at lamig ng sistema ko. Binati niya nga ako, pero malalaman kong, magkasama pala sila ng babaeng iyon. At hindi niya man lang sinabi. Dahil ba hindi iyon importante? O dahil ako ang hindi naman importante, kaya hindi na kailangan pang banggitin sa akin. Sisigat pa sana ako kay Gideon, nang may tumawag na mula sa sasakyan ni na Aldrin, sinasabing kailangan na nilang umalis. Napalingon tuloy kami roon ni Gideon, ngunit sa halip na roon sa sasakyan ni na Aldrin ako mapatingin, natigilan ako nang makita ang isang pamilyar na sasakyan, sa kabilang gawi ng sementadong daan. My lips parted. Sa gulat ko ay hindi ako nakapagsalita, nang tuluyan ng magpaalam si Gideon. Namalayan ko na lamang ang kanyang pagsakay roon sa sasakyan, dahil halos hindi ako nakakilos sa aking kinatatayuan. Akala ko'y namamalikmata lamang ako, when I saw Darius just outside his car. Nakasandal siya sa kanyang kotse, at nasa akin ang tingin. Because of the lights from our house, nagawa ko pang makita ang kanyang ekspresyon, at alam kong seryoso iyon. Nilingan ko ang mga kaklase ko, at sigurado akong nakita rin nila si Darius, kaya tinawag na nila si Gideon at sinabing kailangan na nilang umuwi. Bye, Monica. Happy birthday ulit. Huling bati nila at sa katuluyan ng yumandar ang sasakyan paalis. Hindi na ako nakasagot o nakakaway man lang. Tuluyan na ring umalis ang huling sasakyan ng mga bisita ko, para sa gabing ito. Napatingin ulit ako kay Darius. He's shaking his head a bit. Ang kamay niya ay nasa kanyang bulsa, habang nasa labas lamang ng itim na sasakyan. He's wearing a formal attire, like he just came out of an important agenda. Immediately, my heart went wild. Pero noong maalala ang sinabi ni Alda, ay kinuyam ko ang aking palad. Nag-iwas ako ng tingin, at agad nang pumasok sa loob ng aming gate. Pero bago pa ako tuluyang makalayo sa kanya, at makapasok ng tuluyan sa amin, narinig ko na ang tawag ni Darius. Hindi ko siya pinansin. Parang isang nasirang gripo ang nararamdaman ko ngayon, umagos bigla ang labis na iritasyon at paninibugho. Monica, tawag ni Darius, at nahuli ang pulsuhan ko. Napatigil ako at hinarap ko siya, eyes probably colder than this night. What are you doing here? Mapait kong tanong. Nagsalubong ang mga kilay niya. Madilim ang mga mata niya, at sigurado akong nakita niya iyong pag-uusap namin ni Gideon. Kanina pa nga ba siya rito? You had enough fun tonight, huh? So you won't be needing me anymore. Now, I'm sure he saw more than that. Oh, yes. Sobrang saya ko na ngayong gabi, di na kita kailangan, ganti kong pahayag at binawi ang kamay ko. You shouldn't have called. His hand slipped away. Lalo siyang tumitig sakin, na tila naguguluhan sa inaakto ko. His eyes were as dark as our shadows under the huge trees. Madilim na ang kalangitan, at tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw. I don't understand, Monica. Why are you acting this way? Magkausap lang tayo kanina. Nagtaas baba ang dibdib ko sa pag-ahon ng iritasyon. Stop playing, Darius. Mabuti pa bumalik ka na roon. I don't need you here, at tapos na ang birthday ko, sabi ko because it's already past 12 midnight. Tinalikuran ko na ulit siya, pero katulad kanina, nahuli niya ang braso ko.
What's our problem? Tanong ni Darius, puzzled with my words and actions. Nabwisit ako lalo, dahil nagmamangmaangan pa siya. Huling-huli na pero kunwari pa. Nag-init ang sulok ng mga mata ko. Naiinis ako dahil umaasa ako sa kanya. Ayos lang naman, kung hindi siya darating, pero ang malaman na magkasama pala sila ni Kemi, at hindi niya man lang nagawang sabihin, it's another topic. I hate you, yuzol ko at tinulak ang kanyang kamay palayo. Nasasaktan ako ngayon, kaya wala rin ako sa tamang pag-iisip. Pinipilit ko pero ito ang bumabahang pakiramdam sakin. Kailanman ay hindi pa ako nakaramdam ng ganitong selos, sa lahat ng naging babae niya. Ano ba ang kaibahan ni Kemi? Oh, yeah, she's more qualified to be his girlfriend, fiancé, or whatever. She's his age. She's beautiful, too. Mabait at lahat na. Pagdating sa ugali, siya na ang lahat ng hindi ako. At higit sa lahat, gusto lang naman siya ng mag-asawang escudero. Why are you crying? Tanong ni Darius. Hindi ba't ako dapat ang galit dito? Why were you dancing with your classmate like that? And are you drunk? Marlin ang huling dalawang tanong ni Darius. So, what? I can dance with whoever I want, Darius. Huwag mo akong pagbawalan. You're not my brother. At hindi ako lasing. Tinalikuran ko na siya ulit pero muli niya akong napigil. Hinapit niya ako palapit, at dahil doon ay nabunggo pa ako sa kanyang katawan. Tinulak ko siya sa kanyang dibdib. Go back to your girl, Darius. That girl who can satisfy you and your needs. Doon ka na. Ano bang sinasabi mo? Nabahira na ng galit ang kanyang tanong, na nakapagpatahimik sakin, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng iritasyon sa aking sistema. Huwag ka nang magmaang-maangan dyan. Alam ko na. Umangat ang mga kilay niya. He stared at me. Nang akmang aalis ulit ako, dahil hindi ko na rin naman kayang pangalanan ang mga emosyon ko, muli niya akong hinayla. This time, he didn't let me go. Binuhat niya ako, dahilan para mapaawang ang mga labi ko. Nanlaki ang mga mata ko at agad na kumawag. Darius. Ano ba? Napahawak ako sa likod ng damit ni Darius. Para akong damit na isinampay sa kanyang balikat. Ugh. I hate him. Stop shouting for sake, Monica, saway ni Darius. Matalim ko siyang tiningnan, nang sa isang iglap ay nasa passenger seat na ako. Hindi rin siya nagpatalo. Saan ba tayo pupunta? This is kidnapping. Senggal ko nang umaandar na ang sasakyan niya papalayo. You can sue me after, walang pakialam niyang sagot. Huminga ako ng malalim, at humalukip-kap. Kung pwede lang tumalon, baka ginawa ko na, But of course, I don't want him to end up in jail. Tumahimik ako buong biyahe, madilim pa rin ang tingin at hindi pinapansin ang kada sulyap niya. Ang hapdi ng dibdib ko. Ang bigat din nito, gusto kong umiyak. Nasasaktan ako kapag naiisip ko na magkasama sila. Napatingin lamang ako kay Darius, nang huminto ang sasakyan niya sa isang gilid. I crossed my arms in front of my chest, at halos hindi ko pa rin siya pansinin. I heard him curse. Nagtinginan kami, at lalo ko siyang sinama ng tingin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Monica. I think the car just ran out of gas. Great, mapait kong sambit. Now, what are we going to do? Ba't mo pa ba ako dinala rito? Mabuti pa na natili ka na lang sa laya. Baka nga isang hotel room lang kayo naka-check-in. Sa sariling hotel pa talaga namin, ha? Ipapaban ko siya roon. Tumigil si Darius. Sa inis ko ay binuksan ko ang pinto, at bumaba ako sa kanyang sasakyan. Nilaybot ko ang tingin sa madilim na paligid, at napagtanto na nasa lupain kami, sa pagitan ng aming mansyon at ng Arco. Sa hindi kalayuan ay natano ko yung abandonadong bahay, na minsan kong tinanong kay Darius. That property under his name. Humalukip-kap ako at binalikan ng tingin si Darius. Tiningnan niya ako, at nang makita ang kamalditahan sa aking ekspresyon, ay napailing-iling siya, pero walang bakas ng iritasyon sa mga mata. Binuksan niya ang hood ng sasakyan. See, kung natulog ka na lang kasama ang babae na iyon, then you'll have a great night. Sumimangot ako. Sino ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Darius. Sabihin mo nga, Monica.
Baka nambabae ako nang hindi ko alam. His voice was full of sarcasm. Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko na, Darius. Magkasama kayo ni Kemi sa Maynila, and you probably went home together. Sa laye kayo naka-check-in. Am I right? Pang-aakusa ko. Tumiim ang tingin ni Darius. Binaba niya ang hood ng sasakyan at hinarap niya ako. What are you saying? Sumabay siya pa Maynila, at hindi lang kami dadalawa, Monica. And right now, she's still in Manila, kunot noong sagot ni Darius. At hindi ako naka-check-in. Dumiretso ako sa inyo, at alam mo kung ano ang naabutan ko. You wanna know? Natigilan ako at napalunok. Napaayos ako ng tayo. Kung ganoon, hindi sila magkasama ngayong gabi. Napatingin tuloy ako sa kanyang sasakyan, na mukhang naubusan nga ng gas. Kung ganoon, kanina pa siya nagdadrive. Diretso sa bahay namin. I saw you dancing with your boy classmate, Monica. His eyes caught mine. Now tell me who's the one playing. Just like that, he turned the tables quickly. Lalo nang bumalatay ang dilim, at pagiging seryoso sa kanyang mga mata. Napalunok ako. Hindi yun katulad ng iniisip mo. I was dancing with all of them. Lahat kami ay sumasayaw. Nabunggu lang ako kay Gideon. Imbes makinig sa paliwanag ko, lalong nagtagal ang tingin sa akin ni Darius, tila may kinainisan lalo sa sinabi ko. Hindi siya agad nagsalita. Nagtanges ang kanyang panga at tumango. Gideon, akala ko ba'y hindi mo alam ang pangalan ng mga manliligaw mo? That you don't remember any of them. Pero iyan ay kilala mo. Lumago din ang dibdib ko sa kaba. Sandali nga, bakit mo iniiba ang usapan? It won't change the fact na magkasama kayo ni Kemi sa Manila at di mo sinabi. It's for work, sagot niya. Ikaw, iyong pagsasayaw niyo, ano iyon? You were just playing, having fun, because it's your birthday. Natigilan ako sa mga tanong ni Darius. Napakurap ako, at pakiramdam ko ay bumalik ako sa realidad. Hindi ako makasagot. Answer me, Monica, mariin niyang yuzel at hinayla ako palapit. Lalo ako napatingala sa kanya, dahil sa kanyang tangkad. Hinagilap ni Darius ang mga mata ko, at sa napapaos na boses ay nag-yuzel. Kapag nakipagsayaw ako sa ibang babae, matutuwa ka ba? Napalunok ako. Napakurap ako sa namumungay na tingin. Iniisip ko lamang ang bagay na yun, sama-sama na ang loob ko, at umiinit ang ulo ko't sulok ng mga mata. I bit my lip. Dahan-dahan ay umiling ako. Bakit? Makikipagsayaw siya sa iba. Napatitig si Darius sa mga mata ko, nahula ko'y namumula dahil sa sinabi niya. I imagined it. He muttered a curse, then he sighed. Kinabig niya ako para yakapin, don't you dare cry again. Hindi ko gagawin iyon, he whispered, and gently searched for my lips instead. Ibig mong sabihin, hindi kayo magkasama ni Kemi ngayong gabi? Tanong ko. Tumango si Darius. For sure. Nasa Maynila pa iyon. Napalunok ako. Napasandal na lamang ako sa kanyang sasakyan. Hindi ako makatingin sa kanya, nakaramdam bigla ng hiya sa naging asta ko. Hindi nga nakakatuwang makita, na nakikipagsayaw ako ng ganoon, kahit pa hindi ko naman intensyon. Iyan lang ba? Tanong ni Darius, tungkol sa pinuproblema ko. Hindi ako sumagot. Are you not mad? I didn't make it on time, sambit ni Darius habang nasa tabi ko. Ayos lang. Hindi naman kita hinintay, sagot ko, at humalukip-kap lamang. Darius's brows shot up. Nilinggan niya ako. He licks his lower lip at nagpigil ng ngisi. Really? Titango pa sana ako at sisigot, pero parehas kaming natigilan, nang magsimulang umambon. Napatingin ako sa kalangitan. Kaya pala hindi matagpuan ang mga bituin sa langit, ay dahil may nagbabadyang ulan. Napabilang ako kay Darius, at tinaliman siya ng tingin. Oh, baka pati ang ulan, kasalanan ko rin, marahang sabi niya. Nang iinis pa talaga, kinuha ni Darius ang kamay ko, nang mas bumuhos ang ulan. Darius, saan tayo pupunta? Tanong ko, nang sa halip na sa kanyang sasakyan, ay iba ang tinungo namin. Huminto kami sa silungan ng bahay na tinutukoy ko noon, the property that now belongs to him. Nang tuluyang makalapit doon, ay hindi ko mapigil ang mamangha.
Kahit madilim, ay gustong-gusto ko talaga ang estilo nito. Ngayon ko lang ito mismong nalapitan ng ganito. Nabasa na kami ni Darius sa mga butil ng ulan, kahit na nasa akin na iyong itim niyang suit jacket, at nilagay sa ulo ko. Agad akong napayakap sa sarili ko nang makaramdam ng ginaw. It's past midnight, sabi ko nang tingnan ang pambisig kong orasan, na ginawa rin ni Darius. He glanced at his wristwatch. Kailangan kong umuwi, Darius, baka hanapin ako ni Alda. Patilin lang natin. Sandali lang iyan. You'll get sick kapag naulanan ka lalo, sabi ni Darius na tinanguan ko na lamang. I'll text Esmeralda for you. Medyo may kalakasan ang buhos nito, at wala rin naman kaming payong, at iyong sasakyan niya, ayaw ng humandar. Darius tried to pull something from his pocket, pero nang walang mock-apa ay napatingin siya sakin. I forgot my phone, Monica. Napanguso ako at bumuntong hininga. Hayaan mo na. Baka isipin nyo na sumama ako sa paghatid pa uwi kina Hazel. It'll be fine, sabi ko at tiningnan ulit ang ulan. Niyakap ko ang sarili ko sa ilalim ng suit jacket ni Darius. Hindi ganoon kalapad ang silungan dito sa labas, kaya naman natatalsikan pa rin kami ng ulan. Hold this, ani Darius at binigay ang isang flashlight. Sinunod ko siya na ilawan ang doorknob nitong bahay. Sinubukan niya ang iba't ibang susi roon, hanggang sa wakas ay mayroon ding nakapagbukas. Napahinga ako ng maluwag. Akala ko pa naman ay tatayo lang kami magdamag dito, hanggang tumila itong ulan. The old wooden door made a creaking sound nang tuluyan niyang buksan. Saglit lang, Darius. Natatakot ako. Sabi ko nang paunahin niya ako sa loob. Darius chuckled. Dahil naramdaman ko ang init ng kanyang paghinga sa aking likod, alam kong magkadikit lang kami. Walang multo rito, Monica. I take visits on this house from time to time, o kaya isa sa mga trabahador, sabi ni Darius at bahagya na akong dinala papasok. Napakapit ako sa kanya. Mauna ka. Lalo siyang natawa. Kahit gwapo ang tawa niya ay hindi ko pinansin. Ang dilim dito, humawak na lang ako sa gilid na lelayan ng damit ni Darius, na tila may hinahanap. Maya-maya lang ay napapikit ako, nang kumalat ang liwanag sa dilim, dahil sa nasindihan niyang lampara. Napatingin ako sa buong bahay. Maayos naman pala. Mayroong higaan, at manipis lang na foam, isang cabinet, isang maliit na round table, iyong parang sa horror video game na nilalaro ko, at bukod doon ay wala na. Lalo tuloy akong damaykit kay Darius. Monica, baka may mahawakan kang iba, nanunudyong yuzel ni Darius. Napatingin ako sa kanya, at sa kamay ko na nasa lelayan ng damit niya. Dahil tuloy doon ay napabitaw ako. Nilagay ni Darius iyong lampara sa round table. Nil-eyebot ko naman ang tingin ko. Malinis naman at walang masyadong kalat. Nang lumiwanag, nakita kong hindi rin ganoon kakapal ang mga agyo sa kisame, at mga sulok ng bahay. Naupo ako sa kama. Naririnig pa rin ang buhos ng ulan sa labas. You okay? Tanong ni Darius. Tumango naman ako, inayos niya lang ang lampara doon, at naupo rin sa tabi ko. Inalis ko ang suit jacket, at pinagpegan ng kaunti para mawala ang mga butil ng ulan dito. Let me do it, sabi ni Darius, at kinuha iyon mula sa akin. Ngumuso ako habang pinagmamasdan ko siya, nag-iisip ng sasabihin. So, what did you do in Manila? Tanong ko. Escudero Corporation, Monica. There's some problem, sabi ni Darius. There's a missing amount of money from the company. Nangunot ang noo ko. Talaga, were you able to resolve it? Not yet, but I'll surely do, sagot ni Darius. Nilagay niya sa kondongan ko ang suit jacket. He covered my thighs. Pagtapos ay nahiga siya sa higaan. Inunan niya ang kanyang braso, habang ako ay nanatiling nakaupo sa kanyang tabi. Bakit naman nawawalan ng pera? Do you know the reason already? Darius just smiled. Tiningnan ko siya, dahil sa halip na sagutin ako, ay nanatili siyang tahimik. I felt his hand playing with my long hair. Don't worry, mareresolba ako rin iyon. Hindi ka mawawalan ng pang-shopping mo. Then he smirked. Sa unay hindi ko pa iyon nakuha, pero kalaunan, I got the point of his joke. Namula ang mukha ko, at pakiramdam ko'y may mga paro-paro na naman sa aking tiyan.
I remained quiet. Namayani ang katahimikan sa aming dalawa, at tanging ulan lamang sa labas ang naririnig. Ang buhok kong nabasa ng kaunti sa ulan, ay hinaplos ni Darius. I missed you, Monica, he whispered, at hinayla rin ako pahiga. Nanatiling nakalaylay ang mga paa namin sa gilid ng higaan na iyon, lalo na ang kanya, na abot ang sahig dahil matangkad siya. And he has strong thighs and legs compared to mine. Napaunan ako sa kanyang braso. Darius touched the flower hair bow on my hair. Napalunok ako nang inalis niya iyon, at nilapag niya sa isang tabi. Hinagilap niya ang mga mata ko. You missed me, he asked darkly. Tumango ako. Yeah, akala ko talaga ay nasa Manila ka pa. Darius chuckled sexily, and he pulled me more. I was trying to surprise you, but you surprised me instead. Aniya na bahagyang sumeryoso sa huli. I pouted. Tumagilid ako para maharap siya lalo. You still surprised me, talaga bang nag-drive ka patungo rito? Without resting first, nagdududa ko pa ring tanong. Yes, he whispered. Kung ganoon ay pagod ka. Tanong ko at napanguso. A while ago? Yes, now that you're beside me, I don't think so. Ani Darius. Nagtagal ang kanyang tingin sakin. His eyes went down to my lips. Namungay ang kanyang mga mata. Hinaplos niya ang labi ko. Hindi ko inalis ang tingin ko kay Darius. My heart was so full, that it felt like I can never contain him. His intensity, everything about him, like I need to push myself to the limit so I can stand still whenever he's this close to me. Napapikit ako nang hinapit niya ako, at maramdaman ko ang kamay niya sa aking batok. Ganoon na lamang ang kabog ng dibdib ko. I felt the searing pain on my chest, because of the excitement. 1 second and we're already kissing. Hindi ako tumanggi sa halik na iyon. Kinopya ko ang galaw ng labi ni Darius, at hinayaan siyang halikan ako. Humawak ako sa kanyang braso. Napagalaw ako lalo, at napunta sa ibabaw niya habang nagsasalubong ang mga labi namin. I really missed you, Monica. Ang mga halo-halong emosyon kanina, tila nilagay sa isang garapon at tinapon na lamang kung saan. Basta ang tanging alam ko ngayon, Darius is with me and I'm with him, at tanging kami lang. Dinala ako ni Darius, nang umupo siyang muli sa higaan. His large palm supported by waist. Our lips met again when I Saturday on his lap and he guided my hips. I miss you, pag-uulit ni Darius. Nahulog na mula sa kondangan ko ang suit jacket niya, kung kaya't lumantad muli ang mga binti ko. Kinuha iyon ni Darius, at nilatag niya sa higaan. Lahat iyon, habang hindi man lang pinaghihiwalay ang mga labi naming dalawa, na patuloy pa rin sa pagiging mapaghanap. He held my thighs. Hinawakan ko ang kamay niya, at lalong dinala sa akin. Touch me, Darius. I want you, nang hihina kong bulong. I want you inside, Darius. Humigpit ang kamay niya sa aking bewang. Like I hit something in him. Naging mas mapangahas ang bawat galaw namin, at tila nawala na rin ang kanyang pagtitimpi. He removed the buttons of his long sleeves, while reaching for my lips. Hindi ko siya binaygo, at hinayaang halikan niya ako. Nang tuluyan iyong maubad, ay agad kong dinama ang kanyang matipunong katawan. Nang inag ang mga kamay ko, noong ako na mismo ang humawak sa manggas ng kanyang damit, para maalis habang abalang umaangat ang kamay ni Darius, sa mapuputing hita ko. Humaplos ang mainit niyang palad doon, at halos mapagsara ko ang aking mga binti, nang marating ng haplos niya ang pinakaitaas ng hita ko. Lay down, he whispered. Lumuhad siya, kaya naihigan niya ako sa kama. Niyakap ko siya lalo. Umibabaw siya sakin, na may dilim sa mga mata. Strong desire flooded Darius's eyes, at ang tanging alam ko, ay ganoong-ganoon din ang sakin. Tuluyang natanggal ang kanyang damit. Pakiramdam ko ay, nananaginip lang ako, habang nasa ilalim ako ni Darius at hinahagkan. Sandali lang, Darius. Bahagya ko siyang tinulak, at binawi ang labi ko. Naupo ako sa higaan, at tinuluyang inalis ang aking damit. Naiwan na lamang ang suot kong cycling shorts, dahil maging ang bra ko ay wala na. Darius watched me take my clothes off. His eyes darkened,
And there was a half smirk lingering on his lips, pero mas lamang pa rin ang pamumungay ng mga mata niya, at kung ano pa roon habang pinagmamasdan niya ako. Bumagsak ang tingin niya sa dibdib ko. Bago pa ako makapagsalita man lang, tinulak niya na akong muli pahiga. Kinagat ko ang aking labi, nang agad saluhin ng kanyang mainit na bibig ang katawan ko. Pinantayin ako ni Darius. Napakapit ako sa kanyang malambot na buhok, dahil sa ginagawa niya. I bit my lip. Halos magdugo na talaga ito. Darius, I want you. Please, pakiusap ko. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. I'm always hungry, thirsty, and empty when it comes to him. I want you, too, Monica, he whispered. And I'll mark you mine tonight, bulong ni Darius. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.